Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Wala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta mahal kita kailan pa lang. Sir, ako na yung isa. Awan ng Diyos sa tulong ng ating mga kababayan, tayo pala rin, sir, kahit anong request mo. Kaya sir, total lumapit ka na po, nagsigawan sila. Nangis po ang TV. Sanay na sanay ako magpakilig sa mga teleserye at pelikula, sir. Mahabang panahon ito nakapag-shooting. Sir. Sir, gusto mo mag-viral? Saan na ba ako? Diretso na tayo. Hindi man ang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang palkong na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging teacher ka man. Maraming salamat po. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging teacher ka man. Kayo po yun, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po, nagpapasalamat po kaming lahat. Dahil nakarating po tayo ng ligtas, nakarating po kayo ng ligtas, nakarating kami ng ligtas sa lugar na ito. At nagpapasalamat po kami at sumasaludo sa bawat isang guro, kasama na rin po ang non-teaching personnel na narito. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat dahil po kayo po ay nagiging katuwang namin na suportahan ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante, ang kabataan at pag-asa ng ating bayan. Kayo po ang mga kasama namin. At ako po, personally, ay sobrang sumasaludo sa bawat isang guro dahil po ako po ay isang estudyante dati sa pamilya namin na ang mga magulang ko, ang sabi po sa akin nung ako'y bata, sabi niya, Jay, pag hindi ka nag-aral, ang tanging maipapamana ko sa iyo ay pagkakargador o pag-iistibador dun sa bangka. At yun ay mangyayari kung magiging kapitan ng barangka yung kaibigan mo. Yun po, kasi ang hirap po ng buhay namin, ang tatay ko po yung magsasakat mga isla, kargador, ang lugar po namin ay walang signal ng cellphone, hindi po naabot ng kalsada, hindi po naabot ng kotse. Generator lang po kami, walang kuryente, mahabang panahon. Kung baka nasa pakalibid na lugar po kami, sabi nga ng mga taga-ABS-CBN nung nakarating doon, dinala ko po doon, sabi nila, magkakalang magkakaroon ng EJ para doon sa lugar na ito. Ganun po yung buhay namin po talaga. And ang pangarap ko po dati, makapag-aral po sa Abada College sa Pinamalayan nung ako po ay 16 years old. Ako pinag-iistibador sa Wawa Pinamalayan nung ako po ay mga teenager. Tuwing pupunta po ako, dala-dala namin yung mga compras mula po doon sa barrio namin. Yung nakikita niyo po sa Facebook na nakakita ako ng compras. Kasi po, may bakasyon na po sa lugar namin. May dalang digicam, pinicturean lang po ako. Kaya doon ko po yung pisahan yung mantra sa buhay na kaya mo yan. Dahil habang ginubuhat po namin mga compras, hindi po sa pagkayabang or pagbubuhat ng bangko. 60 years old po ako, pero yung 60 kilos na bibig na compras. Ako lang po ang isa sa mga kabataan doon na kaya po buhatin siya mula sa baba hanggang diretso po dito na wala kumaanap sa akin. So, ganun po. Kaya ang mga biruan po natin, mga kaibigan ko, kaya mo yan. Nakita yung mantra ko sa buhay na hanggang pumunta po ako ng Manila, nagpagsapalaran, naging Big Brother, nag-audition po ako, hanggang naging Big Brother Big Winner, na napakahirap din po ng aking, nakahamon sa aking buhay noong mga panahon na yun. Kasi nga, pagpasok ko ng PBB, simula po nag-audition ako. Nung nag-audition po ako,
ang number ko po ay 13,569 yung araw lang po na yun. Kasi nga, lahat ng mga kabataan ng Pilipinas, kabataan Pinoy, ang international po, gusto maging artista dahil po noong panahon na yun, kasi kata po ni King Chunel at Gerald Anderson. So lahat, gusto talaga po gusto mag-artista. Sino ba naman ako isang hamak na taga-barin, nakipagsapalaran ako. Hanggang pumila ko alas 6 ng umaga, hanggang 12 midnight, nakapasok po ako. So sa habang ng proseso, nakapasok ako ng PBB Brother. Then, pagdating ko ng PBB, pagpasok ko, akala ko, sabi ko sa akin sarili, ay, natupagod na lang yung mga pangarap ko sa buhay. Hindi pala, kasi pagpasok ko ng PBB, tingnan niyo naman yung mga kasunod ko. Yung Espanyol, yung Italiano, si Valerie, yung Karabjin ko, German, si Robby Domingo, at Elisa, si Benito Gonzalez, si General Dumaguete. So lahat yun yung mga kasama ko sa mga PBB. Sabi ko, paano kayo pagsabayan dito? Yung pangaramdam ko, ang dami kong securities. Ang dami yung kahinaan. Kasi nga, galing ako sa barrio. Hindi kami mayaman. Hindi ako, hindi nakapag-aral sa mataas na eskwelahan. Hindi ako Inglesero. Payat ako, hindi ako kaputihan, hindi ako magwapuhan noon. Pero ngayon, basta Mindoreño, guwapo. Ito po, sa mga babae na nagsawa po, mga ma'am, magsitas ng kamay. Pag sinabi nila ng asawa nila hindi guwapo, inaamon ko po kayo ngayon. Taas po ng kamay. Ma'am, ako pag napicture lang ka, wala nang nahuhuyan. Hindi, ganun po talaga kung yung nagsalita ngayon, nagpapanggap na kapatid ko kung sumibendura kanina, puntalin ang sarili, nung kabataan daw niya. Sabi, kabataan ko, kung EJ, wala ka. Wala ka. Kung nauso ang Philippine Brother ng panahon ngayon, ako ang naunas sa ulit ang Mindoro. PBB, Pinoy Butch Brother. So, yun po, yun yung nangyari sa buhay ko. Hanggang tinangal ako Philippine Brother, big winner, ganyan. So, sabi ko, okay na sigaw? Wala pa. Wala pa sigaw. Mahaba pa yun kasi may FPG pa. So, sabi ko sa loob ng PBB, narinig nyo na po yung kwento na yun. Doon nag-umpisa yung mantra ko sa buhay. May mga kabataan kaya ako natutuyo yung magkwento, yung mga kabataan yung rin, mga estudyante. Kaya may na-inspire mga kwento. Kaya yung sinasabi ko sa mga kabataan yung kwento ko. So, nasa loob ng PBB. Kahit kaya hindi ko talaga ako naging leader. Kasi nga, yun, sinabi ko na sa'yo, dami kong securities, dami kong kainaan. So, yung 2,000 ng PBB brother, di namin brother sa Palawan, sa mga kami ni Rockland, helicopter, pero nakapirig, naka-blindfold. Sabi ni, nung di ako pagpata sa baryo, kaya kami makakasakay dyan. Di ba kami makapata sa baryo? Nabigyan ako ng pagkakataon makasakay. Nung nandun na ako, bawal tanggalin ng piring at blindfold. Sabi ito ng pagkakataon ko, nakikita ko na yung LC, nararamdaman ko na yung LC ng helicopter. Bawal tanggalin yung blindfold. Doon sa loob ng bahay ni Kuya sa Quezon City, sa ABS-CP, hindi po nagiging leader kahit kailan. Kasi nga dami securities, pakiramdam ko, dami kakulangan. Pagdating ng Palawan pa rin pinagkaan namin, pinakita ni brother sa akin. Dagat, bundok, may unggoy, may bagong damo, may gulok, may manok, may balanan. Pagtanggal ko ng piring. Paulihan ka ng turo. Antik ko na si Tarzan, ako ang leader ngayon. Yung po yung sa isip ko. Ayaw rin talagang hindi ko ng Philippine Brother, mahal kong mga guro. Ako ang sumisid sa dagat, ako umakyat sa puno, ako nang huli ng manok, kasi kahit sila guro ng manok, ako nagkatay ng manok, ako lahat ko yun. Walang siya. So ako nagbukay, lahat ko yun, ako lang lahat. Ay, akalain mo nga naman, yung kababayan ko si AJ Pal ko ng pakiramdam, ang daming security sa buhay, ang daming kakulangan, kahinaan. Philippine Brother, big winner, sa kauna-una ang pagkalakal sa buhay. So, ang aral po doon ko napatunayan din. Sabi ko, ganun pala ang buhay. May mga kaya silang gawin na hindi mo kaya gawin. Pagdating sa Palawan, teka muna, marami akong kaya gawin na hindi nyo kaya gawin. So, mga kabataan na narito, at sana po, mga sir, ito kwento na ito, may share nyo rin sa ating mga kabataan na rin. Pinanganak na po tayong mahirap, tatupin po natin yun. Di ba sabi nga, pinanganak kang mahirap, pero huwag kang papayag na mamamatay kang mahirap. May mga ganun kayo nabubasa, pero po. So ngayon, mga kabataan po natin, mayroon pang buhay lang dito. Second district, nakikita po namin yan. Bilang ako, likod bahay, nag-iikot po ako. Salamat po sa mga laylayan, nag-iikot po ako. Pinipilit po mapuntahan, buti na lang po, bata pa ako.
bata pa ako, kaya pa ng katawan ko. So, pinipilit ko puntahan yan. Parang nararamdaman ko po at nakikita ko ang pangailangan natin ng ating mga kababayan. So, nakita ko, mayroon po talaga dito sa Sinundan Distrito. Marami. So, mga kabataan, huwag na natin isisi sa ating mga magulang. Kahit pinag-iiba. Ang importante, linuwal tayo sa mundo ito, may kompleto ang ating pangatawan, physically kompleto, maayos sa ating isipan, pinapalaki tayo ng maayos. Pero, kasabay po nun, huwag tayo mapanghinaan ng loob. Huwag tayo mapanghinaan ng loob. Gamitin yung inspirasyon kung ano yung nasa paligid nyo. Kasi ako, gawin sa datan kung ano yung karanasan nyo, yung pang-araw-araw na buhay nyo. Kasi ako, kung di ako lumaki sa liblib na lugar sa Baguio, paano ako magsusurvive sa Palawan? So may mga ganun din pangyayari sa buhay natin. And syempre, kasabay po nun, ay ang pag-aaral. Kaya nga po, kayo na dyan, mga mahal na guro at mga takilang guro. Samahan po natin ang ating mga kabataan. Kaya nga po ako, nung ako po'y nag-aaral ng high school, first batch po kami sa Baguio. First batch po kami. Isipin po, dalawa lang classroom namin. Hindi pa kompletong sementado. Dalawang classroom, isang faculty room. First year high school po ako. Dalawang section, section A, section B. Awan ng Diyos naman, section A ako. Oo. Di ba, parang nagpilihan yata siguro. So, sige, pwede mo. Gabiro na po. Hindi sa pag-iayabang po, nung elementary po ako, honor student po ako. Ako pinaka best in math. Most outstanding student of the year. Kung anong elementary po, ganun po. Pinadalakan sa chess. Ako pinadalakan sa basketball, tinatawid po kami ng bayan. We still, nakasama dito ako. So, dalawang classroom, isang faculty. Habang kami nag-aaral, mula po doon sa Taritata, Baliktad ng isang classroom. dala-dala po namin ng mga pato, isang simento. Kasi po, binubuo namin yung classroom namin, pati yung mga, hanggang may bumper po lang tawag doon. Yung parang kubo, ng bayan. Dala,